At meron din tayong isang international coach and program director ng Recovering Gamblers Philippines. Isang support group po ba ito? Kasama natin si Ginoong Regan Praferosa. Good morning po! Good morning po, Ma'am G, Father Nolan, at sa mga kapanalig natin. Tanungin natin si Brother Regan. Ito nga, no? So, how do we address this? Multi-level siguro, no? Tsaka multifaceted. Yung nabanggit ni Father, parents, allowance, yung pagiging maluho din siguro. Or kahit na hindi maluho, talaga pa rin doon ilalagay. Ano yung magandang interventions na ginagawa po niyo? Sa amin po, more on binibigyan po namin ng awareness yung mga tao na yung tunay na testimony ng mga talagang nanggaling na sa sugal. Meron po kaming binibigay ng mga hotline wherein pwede pong tumawag kahit yung mga codependent kung ano na po talaga yung nangyayari doon sa anak nila o doon sa buong pamilya. Kasi ngayon po napapansin namin, halos buong pamilya po yung naglalaro eh. Nag-i-exchange pa sila ng mga credits eh. Paano yun pag ganun? Hindi from top to bottom, lahat sila addicted na. Pwede niyo bang i-advise din, Brother Regan, na wag na lang magsimula, no? Or kasi ang problema, people start small, they start parang friendly or for fun. Pero yung pala, hinuhook na siya slow by slow. Diba? Slowly. Yes, Brother Regan. Totoo po yun na because mga tinatrain nila kasi yung mga nakikita nila na they think na it has a reward system for them eh. So, sa amin naman po, sa recovery na, ang tinuturo naman namin is not to give that first bet again. Kasi yun po ulit yung mag-i-start ng insanity nila eh. Yan. Okay, so ano yung hotline na bagay mo kanina? Regan, ano yung pwedeng tawagan ng ating mga kapanalig? Ang hotline po natin ay 0917-509-4080. Bali yung Recovering Gamblers of the Philippines, kami po yung parang dropping center ng mga concern nila, and then nililid namin sila sa mga support group, counseling, or minsan kung kailangan silang dalhin sa in-house facility, dinadala po namin. Okay. Nice. Meron palang facility. Yes. Meron ding yung mga round, ano tawag dito, yung nakaupo kayo as a group na parang may session na I am an alcoholic. Yes, alam mo yan? Diba? I am yung support group po natin ay 12-step based po yon. So hindi ko lang po pwedeng banggitin yung pinaka-group since it's anonymous. But we already have 9 home groups dito sa Pilipinas, and we have everyday Zoom meeting, mornings and evening. Yes. Pwede po silang umattend doon. Okay. Yan, oo. So, dapat aware ang nasa paligid. Would you like to add to that, Mr. Regan? Yes, part din also dun sa aming support group na meron po kaming 20 question if you are a compulsive gambler na. If you answer certain yes there, dun yung malalaman kung nasa category na kayo ng compulsive gambler. Regan, ha? So, this may be a very personal question. You can answer this or not, no? Kayo ay, yung grupo nyo is yung Recovering Gamblers Philippines. Ibig sabihin ba, dati ka naging gambler? Opo, lahat po kami recovering mga former gambler po kami lahat. Wow, no. So, paano ka naka-recover? Father, sa akin kasi I was brought to the facility kasi ako po yung unang-unang na rehab dito sa Pilipinas eh. I was brought to a substance rehabilitation. Then after that, nung lumabas na ako, sabi ko parang wala yata akong support group dito sa Philippines. Kaya ako na rin po ang nagtayo ng support group nung 2011. So ibig sabihin, Regan, ang paalala ito sa ating mga kapanalig na hindi pa naman huli ang lahat. There is always hope. Yes po. Especially dito sa gambling kasi
intact naman lagi ang pangangatawan nila eh. So, part of our recovery, ang unang inaayos yung pangangatawan eh. Kahit madala ka sa rehabilitation, pangangatawan naman ang unang inaayos. Sunod ang emosyon tsaka yung intellectual eh. So, para sa aming mga gambler, since we are categorized as the superior addict, no, ang kailangan lang naman talaga namin is magkaroon ng humility and acceptance eh. The rest of our ability, okay naman eh. Kasi kami nga yung pinakamatalinong addict eh. Tama. Or totoo ba to? Sabi daw nila, ito daw yung pinakamalalang addiction. So, pa daw to sa drug addict? Pag ikaw ay naging gambler addict? Yes po, kasi ang drug addict tsaka alcoholic, katawan lang naman nila yung sinisira nila eh. Ang gambler po, kami ang naglaro. Pamilya namin ang nagka-hangover eh. Yan dito. Oo nga, biro mo talagang pamilya, sinala yung bahay, saan natitira yung pamilya, di ba? And it has caused many problems din. Saka ma'am, mas mataas po ang rate namin for death, suicidal, due to depression. Mas mabilis compare po sa mga substance user. Mabilis po yung bottom namin rock bottom namin eh. Oo. Naalala ko dito anyway, naalala ko eh. So pinadala nag-utang siya ng 500,000. Kasi may utang daw siya na 2 million. So nag-utang siya ng 500,000. Yung 500,000 ang kinasino niya kasi gusto niya makabawi. So natalo agad yung 500,000. So gusto niya pang makabawi, nag-utang na naman siya. Basta wala talaga, nalubog talaga. Wala. Yes po. Wala. Totoo 'yon. Grabe. Yun po yung po ang hook ng gambling for us eh. We thought kaya namin i-fix lahat pag nanalo kami eh. Pero the moment na binigay nga namin yung first bet na yon, naiiba na yung intention namin eh. Nagiging driven by emotion na kami eh. Hindi na dun sa logic na mananalo. Kaya for us, gambling is a game of emotion, not money eh. Fueled by money, but it's not about money. Yan. Tama. Okay. Although at Angie, habol lang, medyo may reservation ako sa mga online games na nino-normalize ngayon, and at the same time magiging pang parte ng Olympic yung mga games na yan. Yung mga e-games, pero I think that's more of mga yung labanan, yung yung mga yung game talaga siya. Hindi siya chance. Meron siyang parang may skill siya. Pero grabe, may betting siya. May betting ba yun? Ay, nako, iba May yan. side bet po yun. May side bet. Nako. May betting. Okay. Naku, sorry po talaga. This is very interesting. Pero for now, hanggang dito na lang po muna tayo. And we thank you for being part of our discussion today, for enlightening us. Professor Han, thank you. And Mr. Regan, thank you rin po sa inyong panahon ngayong umaga.